Hey guys, meron akong kwento. It's story time with Nico Bang, baby! Let it, bang, bang. Gusto ko lang ikwento kung paano ako umabot sa point na sobrang trip ko ang cowboy or western fashion. Kung kaya't marami sa mga vlog content ko ay related dun. The idea of westerns or the Wild West in pop culture has not been exactly absent in my life. I am a heavy consumer of all forms of media buong buhay ko. And definitely, maraming beses na ako na-expose sa mga programa o pelikula na may temang western or cowboy or Wild West, whatever you wanna call it. It's just that I never really gave it much attention then. Kasi passive lang ako sa idea na yon. In other words, hindi siya big deal sa akin. So kung ganun, paano nagsimula yung cowboy trip ko na ito? Well, ganito yan. Mga a year and a half ago siguro, on one of my rest days from work, napasyal lang ako sa Makati Square, or more popularly known as Makati Cinema Square back in the day. Habang naglalakad-lakad lang ako sa loob, may napansin ako na leather goods store. Ang pangalan ng store is John Corda. Pinicture ko nga yun sa isa sa mga vlog ko nung nakaraan nung nagpunta ako sa Makati Square. Siguro mga 2 to 3 weeks ago yon. Gumagawa sila ng iba't ibang leather items, including cowboy boots. So, may mga nakadisplay na boots. Ako naman, I never really cared about cowboy boots. Pero kasi, ang ganda ng mga nakadisplay na sample sa fasad ng store It got me interested enough to go inside and inquire about them. Not necessarily because I wanted to buy a pair, but perhaps just to satisfy my curiosity about cowboy boots. Kasi it was also the first time that I saw one up close. And maraming salamat kay store owner kasi he entertained my questions. He even educated me a bit on how he makes the exotic variants. And by exotic, I mean yung mga gawa sa balat ng hayop aside from the usual cowhide leather. Tulad ng python skin or balat ng sawa, ostrich skin, and gumagamit din siya ng stingray leather sa iba niyang mga products. Tapos sabi ni Kuya Store Owner, subukan ko daw suotin yung isa sa mga samples para magets ko yung feel ng pagsuot ng cowboy boots. And so I did. When I tried a pair on for the first time, it's not what I felt that made me appreciate cowboy boots. Kasi it's not exactly the most comfortable thing to wear, no? Leather yan, pati loob leather yan But how it improved my overall look is what got me sold to the idea of getting into it. Bakit? Kasi ganito yan. May insecurity kasi ako Maikli at manipis ang legs ko. Para mas magets nyo, 5'4" and a half ang height ko. Pero yung proportion ng katawan ko, kung ikukumpara mo ako sa mga kasing tangkad ko, mas maikli at mas manipis ang legs ko kaysa sa legs nila. Tapos, mas mahaba naman ang torso or yung upper body ko kaysa sa kanila. Bale, lifelong insecurity ko yan. As in, yan yung insecurity ko na feeling ko hanggang ngayon hindi ko pa completely na-outgrow. Kasi tanggap ko na hindi ako kagwapuhan. Tanggap ko rin na malaki ulo ko, malaki mukha ko. Tanggap ko rin na bansot ako. Pero yung short and thin legs ko talaga, yung pinaka nahirapan ako tanggapin hanggang sa pagtanda. Kaya nung first time ko masubukan magsuot ng cowboy boots, dun ko nakita sa unang pagkakataon how it improved my look. Ang cowboy boots kasi normally meron yang takong na around 1.5 to 2 inches ang taas. Tapos meron din siyang shaft. Ito yon na kadalasan ay 12 to 13 inches ang taas. So, wearing them made my legs look longer and thicker sa calf area. So, ayun. Right then and there,
Looking at myself in the mirror while wearing those boots, I knew I found the look na para sa akin. I have found my niche. So ayun, hindi muna ako bumili kaagad. Umalis na ako doon. Kasi cowboy boots are not exactly cheap para i-purchase mo siya out of impulse, ano? So, I slept on it and pinag-isipan ko muna kasi baka naman nabibigla lang ako eh. Pinag-isipan ko siya siguro mga kalahating buwan. And every time iniisip ko siya, I always end up having more reasons to go for it. Kasi I was always reminded how better it made me look. And how good it made me feel looking that way. Kaya, after some time, mga half a month later, I pulled the trigger. I purchased my first pair of cowboy boots. Yung pinakita ko kanina, yun. Yun yung first pair of cowboy boots ko. And the rest was history. I loved it so much that nagtitingin-tingin pa ako ng ibang boots online. Hanggang sa may mga nabili ulit ako. May mga nabenta na rin ako actually para makabili ng ibang pair. Kailangan ko rin kasi kontrolin yung quantity because we don't really have a lot of space here para mag-accommodate ng big collection of boots. So ayun. Ngayon, kaya naman nahilig rin ako sa cowboy western shirts. Kasi syempre, nanganak na yung trip ko na nagsimula sa cowboy boots. Syempre, naghahanap ako ng ibang mga susuotin na babagay sa boots ko, di ba? Malamang western shirts being one of them. Kaya rin ako nahilig mag-ukay kasi mas nakakakita pa ako sa ukay-ukay ng mga standard na cowboy western shirts kaysa sa mga mall. Syempre sa mga mall, meron naman pero very limited. Parang sa Levi's nga lang ako nakakakita eh. Tapos madalas halos puro denim lang. Kaya sa ukay ako mas naghahanap ng western shirts na pwede i-complement sa pagsuot ko ng cowboy boots. Another thing that works for me sa ganitong pormahan is it's obviously unique. I'm sure mas mataas ang chance na wala kang kilala na ganito ang pormahan na hilig. Meron kasi akong personality na ayaw kong nakikisabay sa trip ng karamihan. Gusto ko talaga unique eh. So, pasok yung pormahan na ito sa personality ko. Wala na akong pakialam kung baduy siya para sa marami. Basta ako, nakakalimutan ko yung insecurity ko kapag nakapormang western fashion ako. It makes me feel good about myself. And I believe yun ang importante more than anything else. Or more than what other people think. Ayan. So, the reason for getting into this type of fashion is different with everyone. Ito yung akin. Ayun lang naman ang kwento nun kung paano ako nahilig sa ganitong trip. Kaya, kung umabot ka sa point na ito ng video ko, maraming salamat. I appreciate you so much. Pero kung hindi naman, okay lang din yon. Mababa lang din attention span ko. So, naiintindihan ko kayo. Anyway, ayun lang. Hanggang sa susunod na kwentuhan na lang ulit. Babush!